Okay guys, so in this video, I will show you how to enhance security layer, no? So focus on advanced security features, features to implement MFA or yung multi-factor authentication, email or OTP based verification after login, security logging, audit trail for admin actions, no, IP tracking and timestamp. And account lockout after multiple failed logins, role management module, file upload validation, so if applicable to, no. Then security topics covered, siyang security operation, logging monitoring, threat mitigation, enhanced authentication. So yung expected natin is yung MFA, yung multi-factor authentication. Then meron din tayong logs showing actions and timestamps, no? So lockout mechanisms, screenshot, no? And then logs IP address or user. So first, yan, this is our website, no? And so first muna, punta muna tayo dun sa ating code. So itong code natin is galing to sa uh, activity 1. So dinagdagan ko lang siya. Nilagyan ko lang siya ng authentication, yung MFA guys, yung multi authentication. So dito nilagyan ko siya ng authentication. Yan, meron din tayong reCAPTCHA, no, nilagay. Yan, this is our reCAPTCHA. Then to account lock until, yan, pag nag-failed yung attempts, maglalak yan yung mga account nyo pag sa may login. Yan, ito yung ating OTP code, no? Yan. So paano kung ginawa yung OTP? Ito. Ito yung ating verify login OTP, no? Yan. Yan. This is verify register OTP. Ito yung sa may registered, no? Sa may register. Then function. So ito yung pinaka main function ng ating OTP. So paano ko ginawa to? Paano ko ginawa tong mail password na to? Itong username ito yung aking Gmail na. So i-demo ko kung saan makikita tong mail password na to. So first punta tayo sa Gmail, no. Yan. So kunwari ito yung Gmail nyo, and then punta kayo dun sa manage your account, no. Manage your account, and then security. Yan, security. Then search nyo lang app password. Yan. Yan. App password. So yan muna. Yan. Yan. So wait. Yan. So after kong malagin yung aking account, then magpo-proceed dito sa app password. So yan. So ito yung mga ginawa kong mga app password. So kapag mag-create ka naman yan, kung anong gusto mong pangalan, kunwari QWERTY, user na lang. User, then create, no? Yan, ito yung magiging password natin. So ito yung ilalagay natin dun sa dito sa part na to, sa mail password. Yan, then lagay nyo lang ang iyong mga Gmail dito para kung saan isesend yung code yun. Yan, so yan, this is your OTP code, this yung mga yan. So ayun, yun lang yung mga dadagdag. Yan, ginamitan ko rin siya ng CSRF token para sa lab 3 to, lab 3. Pero ngayon binidyo ko na lang, dinagdag ko na lang sa video. And then meron pa ba dito? Logis page.
ay dun sa ano pala sa role based authentication. So ito yung mga role based authentication natin, no. Ayan, logs, and then meron din dito. Ayan, ito yung basic HTML natin para dun sa role based. Ayan. So proceed tayo dun sa web system natin. Yan. So here our system. X na lang natin yan. So first meron akong nagawang admin and tsaka user. So sa admin muna tayo. Sa admin. So syempre yan. Login natin. This is recap siya. Yan, nag-check na lang siya kasi nagamit ko na yung kanina yung mga ano niya. Ganun naman kadalasan pag palagi mong nagagamit yung recaptcha, mag-check na lang yan. Yan, login. Then we have the verification or yung OTP na tinatawag. Then magsisend dito guys, no. Reload natin yan, reload. Yan, so this is the OTP code. Yan. So input natin dito and then put natin dito verify me. So magdidirect yan sa admin. Yan. So this is the admin dashboard, no? Yeah. Oh, shit. Yan. So this is the admin dashboard. So meron tayong ID. Yan, ID, username, email, and then role. Ito yung role base. Then yung IP address. Yan. Yan. So IP address. Then yung meron na tayong multiple MFA kanina yung OTP. Then yung lockout, no? And yan yung action, timestamp. So meron na yan. So yan. Yan, this is the timestamp and then lockout. So kunwari, teka, mag-register muna tayo ng ating bagong user. So logout. Gawa tayo ng bagong user. So ang lagay natin is user. Yan. Then user gmail.com. Register pala tayo, register. So delete ko muna sa database yung ating isang user. So delete ko muna dito yung isang user, guys. Tagal, guys. Yan. So delete ko muna yung isang Gmail. Or gawa na lang ako ng bago. Try ko na lang gawa ng bago. Yan. So user, then Gmail, prints, yan. Tab, and then password. Yan. So I'm not a robot. Yan. Yan yung ating recaptcha. And then register. Yan. So may magsasend na OTP. Yan. OTP. So I'm gonna check this. Kasi isang account ko yung ginamit ko. Gmail. Tignan ko kung may nag-send na Gmail. Ang tagal naman. So this OTP code, yes.
753, 753, and then 2, so try natin to. Ang valid OTP. Ano ito? Baka nasa spam. Mali ito pala. 531019. Yan. So that's verify. So yan. User and then prints. Then the password. Yan. Login natin. And then may OTP na naman yan siya guys, no? OTP. Yan. Then send. May magsasend na code. Wait natin yung code. May signal. Then 123 123 743 743. Yan. So verify natin. Yan. Welcome to user. So log out natin. So halimbawa ay wait, pasok muna tayo sa admin para may paliwanag ko. Fill yung ating recaptcha. Yan. So motorcycles. Yan. So we're gonna check this, the new code. Then this is the new code. So verify. So halimbawa kung gusto nating i-lock yung isang user, no? Yan, kung gusto nating yan, to yung ating role base, no? So kunwari itong si Prince, no? Si user, gawin natin siyang admin, yan. Pero gusto natin siyang i-lock. Yan. Pwede natin siyang i-lock. So yan, so gawin natin, i-lock natin and then we're gonna try to log in yung ating user, no? Try i-lock muna natin yan. So naka-lock na siya, no? Lock and then log out. So and then try natin i-log in si user and then prints. Yan. So try natin motorcycle. Yan. Buses. Then so ang sabi dito is account lock until ayan, may oras siya and then yan, may date and time. So ayun lang guys, no? Thank you.